Ako ang nag-iisang tagapagmana ng mga Del Valle. Ang aking ama ay siyang presidente sa sarili niyang kumpanya. At ang aking ina ay siyang kasama ko sa mansyon sa Tagaytay. Ako lang ang nag-iisang anak nila at kami ay may 10 kasambahay. Sa yaman na mayroon ng aking pamilya, masasabi kong malungkot ang mag-isa at walang kilala na kahit na sino. Ako si Maxine Claire Del Valle. Wala akong ibang nagagawa kung hindi manood ng K-drama o kaya naman ay magpunta sa lugar na alam kong payapa at ako lang mag-isa. Nakaupo ako sa isang madilim na lugar, sa ilalim ng isang malaking punong kahoy. Ako ay nakatanaw sa kawalan at pinagmamasdan ng mga bituing nagniningning. Sa aking pag-iisay, naitanong ko sa aking sarili ang mga katagang, nagkulang ba ako? Nagkamali ba ako? Masama ba akong tao? Sa paglilinaw sa mga nangyari sa aking pamilya, ang mga katagang iyan ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Marami akong problemang nais ilabas o iyak man lamang. Ngunit wala ni isang nais makinig at umunawa sa akin. Nais ko na lang mapag-isa. Sa bawat problema na mayroon ako, ay tila ba suntok sa buwan na ako ay maging masaya. Walang kaibigan at walang mapagkatiwalaan. Kaya nasanay akong sasarilinin lamang ang mga sakit at pighati ng aking nararamdaman. Sa pakiwari ko ay isa akong kaluluwang ligaw na kahit na sino ay takot at ayaw akong makasama at makita. Minsan, tumigil ang aking mundo nang biglang may isang taong lumapit at nagsabing, "Maaari ba akong makiupo sa iyong tabi?" Ako ay tumango lamang at hinayaan na siya ay makapagpahinga. Noon, naramdaman ko na masarap pala sa pakiramdam ang may kasama. Nang kami ay matagal nang nagkasama, napasambit ako sa mga katagang, "Maraming salamat sa iyo, Ginoo, at ikaw ay aking nakasama." Sa napakaikling oras na pag-uusap namin ay naliwanagan ako at napasabing, walang mali sa pagkatao ko. Napagtanto ko na kailangan kong maging matatag at malakas upang lumaban sa anumang pagsubok ng buhay. Naisip ko rin na malungkot lamang ang buhay kapag mas pinili mong mapag-isa at walang karamay. Hindi man madaling magtiwala sa mga taong nakapaligid sa atin, ngunit kailangan nating magkaroon ng kahit iisang taong kaya nating ipagkatiwala. Ang hinanakit at kwento ng buhay natin. Hindi madali ang balutin ng isang sakit na tinatawag na anxiety, sapagkat hindi mo malalaman kung kailan at kung saan ka aatakihin ng matindi nito. Sa kagaya ko, nabalot ang sarili sa takot at lungkot. Maging matatag lang at makisalamuha upang makahanap ng makakasama na handa kang tulungan, pakinggan at unawain. Nang sa gayon ay maibsan ang sakit na nararamdaman ng puso mong sugatan.